Yung tao natin pear shape eh. Yung itsura ng balakihan tiyan natin, malaking kinalaman sa sakit sa puso. Tapos minsan-minsan parang reward na siya. Parang napagod ako, kakain dapat ako. Yun ang problema. Ang nangyayari, yung katawan natin, gagawin niyang parang energy para painitin ang katawan natin. Para nag-exercise ka, mas papayat ka pa. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Magandang araw mga kababayan! Nandito ngayon ulit ang Medico.ph and I'm sure magugustuhan nyo ang episode natin na to dahil ito ay tungkol sa pampaliit ng tiyan. Problema ng maraming Pilipino lalo na yung mga umaakyat na sa edad. Ito po si Glenn, ang inyong Managing Director, and our Medical Director over here at Medico.ph is Dr. Anthony So. As usual, diretsahan tayo. Doc, bakit po ba nagkakaroon ng malaking tiyan ang mga Pilipino? Ang mga Pilipino at ang Amerika at ang buong mundo. Well, ang tao in general. Dahil kasi, number one, sa kakakain. Ang tao kasi, dinisenyo dati na dapat maghahunting pa tayo. Hindi naman palaging nakakahuli ka ng rabbit or kuneho o usa. Di ba? So, minsan-minsan, gutom. So, pagkakain tayo, ang ginagawa ng katawan, nagre-reserba. So, sa tiyan. Yun, so, reserba yun. Ako, sa tiyan. Eh ngayon, araw-araw na may reserba tayo. Araw-araw, may eat all you can pa tayo. So, basically, ang sinasabi nyo, ang tao, dinisenyo para kumilos at nang makakain siya, no, Dok? Tama. So, noong unang panahon, nung mga tribo-tribo pa lang tayo, lalabas ka, huli ka. Yes. Hindi mo na alam kung may mahuli ka talaga. Yun. Tapos, kung wala, mangingisda ka or pipitas ka. Ngayon, pipitas ka sa refrigerator. So, pag napadami ang pagkain mo, nare-reserba siya. Eh may mga iba na instances na hindi ka nakakakain, dun siya liliit. Tapos, tama sabi mo, tumatakbo pa sila para humuli ng bagay at umakit pa ng puno para kumitas. So, exercise yun. Tayo ngayon, walang exercise. Yun. So, which is, I guess, the second part of this puzzle, no, Doc? Kung yung unang dahilan na pinakamalaki, excessive na pagkain. Pangalawa, yung sa exercise. Kulang po tayo. Pangatlo pa, dati, pag lumubog na yung araw, tulog ng tao. Ngayon, pag lubog ng araw, gising ang tao. So, kumbaga, violate mo ulit yung design ng nature. Mamaya, sasabihin natin kung bakit. Okay, so ito yung mga pinakamalalaking dahilan kung bakit lumalaki ho ang tiyan natin. Number one, yung sobra at hindi tamang pagkain. Kaya maraming reserbang energy na nagiging taba sa katawan. Tama po. Pangalawa, yung kakulangan natin sa pagtulog. And pangatlo, kakulangan sa activity, exercise. So, Doc, maaari naman yung mga ibang kababayan natin, hindi naman sila nahihiya na malaki yung tiyan nila and okay lang sila. I mean, sabi nga nila, no to body shaming. Pero, okay, naiintindihan natin yan kung hindi ka naman nahihiya sa kalagayan ng katawan mo, edi walang problema, ikaw yon. Pero, from a medical standpoint, Doc, bakit po ba dapat natin iwasan na masyadong lumaki yung tiyan natin? Okay, kasi yung pear shape, ang tawag natin, pear shape Peras. Yung itsura ng balakihan tiyan natin, malaking kinalaman sa sakit sa puso. Yun lang. Sakit sa puso na number one killer sa Pilipinas. Cholesterol. Okay. So, Doc, yung malaking tiyan din ba, link din yan sa mga ibang sakit na common like diabetes, ganon? Isa na rin yun. Isa na rin po. So, in the past episodes, I think napanood na marami sa inyo yung episode namin sa diabetes. Nakakatakot siya dahil yung pagkasira ng katawan ng tao nagsisimula talaga sa diabetes na yan. Okay, so usually pag malaki tiyan mo, mas lapitin ka ng diabetes at ng heart disease. So yun yung iniiwasan natin. So having said that, ito yung problema pag lumaki ang tiyan ng tao. Sa mga gustong mas sumersi o magmacho at hindi lang para sa looks, para sa kalusugan din, ano po bang mapapayo nyo para mapaliit yung mga tiyan natin? Number one, less food. Siyempre. Pero dapat quality food. No to processed foods. So, tayo yung mga veggies, yung mga meat, pwede rin naman. Pero yun, good food, hindi processed food. That's number one. Tapos, pangalawa, kung medyo mas gusto mong bumilis yung pagpapapayat, increase mo yung fiber intake mo. Fiber intake or protein para busog ka na, hindi ka kakain ng kakain. Doc, yung protein medyo madali lang naman unawain, mga karne ito, di ba? Yung fiber po, anong klaseng mga pagkain po yan?
So, yung high fibers is mga veggies at prutas. Okay, high fibers. And then, processed food na mention nyo, I guess, fast food, yung mga junk foods, yun yung iiwasan natin. Then, kung gusto po bang mas mabilis pumayat, may mga sili para mas mabilis ang activity natin. Papayat tayo sa mga pepper, tsaka yung caffeine. Caffeine. So, coffee? Coffee. Nakakapayat? Yes, pero wag sobra. Kasi Mm. pag sobra naman, masama sa puso. Other than sa kinakain na mention nyo kanina, yung pagtulog. Mm. Paano po nakakatulong yan? Kasi yung mga iba naniniwala na pag antukin ka, medyo batugan ka, baka mas lalo kang tumaba. Pero you're saying na nakakatulong? Yes. Pag maganda ang tulog mo, yung pag-metabolize ng pagkain natin ay mas maganda. Yung insulin level natin mas maganda. Ang sabi nga pag hindi ka natutulog ng maaga, 30% nag-i-store sa fat at hindi nagagamit. Yun ang pangit. Tapos pangalawa, pag antukin ka, palamay-lamya ka, hindi mo nagagamit yung stored energy natin. Kaya sa pagising sa umaga, gigising na gising ka, gagalaw-galaw ka. Mas nagagamit yon. Pangatlo, ang appetite hormone. Pag puyat ka, mas mataas ang appetite hormone natin. Kakain tayo ng kakain. Kaya pala yung mga parang taong subsob sa trabaho, no, Doc? Mas tumatakaw sila dahil yung appetite hormone. Okay. Parang Tapos, stress eating siya. yes. Tapos minsan parang reward na siya. Parang napagod ako, kakain dapat ako. Yun ang problema. Kaso ang pagod ng tao ngayon, hindi naman pagod sa pagtakbo o Tama po pag-aantay. kayo, tama. Pagod sa harap ng computer. Na, Doc? Yes. Na hindi ka naman gumalaw, kaya yung fats may ipon talaga. Yes. Doc, paano yung exercises? Totoo ba na ang pagliit ng tiyan more on sa kinakain mo or malaki rin ba ang impact ng ehersisyo? Dalawa po yun. So, pag nabawasan ng pagkakain, mas bawas ang pag-i-store ng fat. Tapos, eto may tanong po ako. Kapag gusto mong lumit ng tiyan mo, anong gagawin mo? Huwag kang ganong kumain. Tsaka, anong exercise? Sit-ups, Doc? Partly true, partly false. Kasi akala ng tao, kapag nag-exercise ka, kuwari ito, may mataba ka dito, may saging skin, gusto mong lumito, kailangan ito lang ito exercise mo. Hindi naman pwedeng yan lang papayat na, Doc? Hindi, dapat pumayat lahat. Systemic lahat ng fats lahat papayat, hindi lang ito. Okay? So, ngayon, yung tiyan, akala nila, pag sa tiyan, exercise ka ng exercise, papayat. Hindi ho, dapat lahat. So, ang exercise, dapat dalawa. Strengthening exercise, saka endurance, yung calisthenics. Pag nag-burn tayo ng fat, the burn ng fat dito, mababurn ng fat sa tiyan. Yung calisthenics, Doc, yun yung mga jogging. Yan. Yung mga cardio. Sa mga calisthenic exercises na yung mga 1, 2, 3, 4, karat. So, yung mga nakakapagpapawis. Yes. Yung strengthening, Yung mga strengthening. pagbubuhat. Tsaka, sit-ups. Okay, dalawang klase ang gusto kong pagawin sa iyo. Sit-ups ka sa abdominal muscles, tapos kailangan mag-turn po tayo. Kasi yung obliques, para magiging sexy tayo. Yung sa sides na, Doc. Sides, oo. Pag nagkaroon ka, sexy ka. So, kailangan sides. So, yan. Maraming nagtuturo ng mga ganyang exercise actually sa YouTube. Pili kayo. Yung mga medyo magaan muna, no? Yes. Baka ma-injury naman kayo Yung mga simple muna and then graduate sa mas complicated or mas challenging siguro. May mga studies na nagsasabi, kapag galaw ka ng galaw sa tiyan, dahil increase yung blood supply sa tiyan, pumupunta sa adipose tissue na breakdown para lumiit ang fats. So, pwede rin na mag-exercise ka ng mag-exercise dito sa tiyan para pumayat. Pero remember, hindi lang dito lang papayat lahat. Pero pag lalo mong ginagamit, mas mabilis. Okay. So, kailangan combination talaga. Combination. Kasi kung kain ka naman ng kain ng fast food, sit up ka ng sit up, wala rin. Wala rin. So, itama mo ang pagkain mo, high fiber, Yes. mataas sa protein, Yes. low sa carbs, low sa sugar, and hindi processed. Yon. And then, next is tulog, di ba? Tulog. Importante tulog. 8 hours a 8 day. hours a day. So, wag naman sobra-sobra, batugan ka na nun. At Tama. kung kulang, masyado kang workaholic. And then, yung exercise natin, na-mention nyo na. And, Doc, may nabasa ako, sabi nila, depende rin sa environment mo yung bilis ng pagpayat mo, lalo na sa tiyan. May malamig, may mainit. Ano po ba yung mas tamang environment? Mas maganda talaga sa malamig. Sa Kasi pag malamig tayo, ang nangyayari, yung katawan natin, nagkakaroon ng brown adipose tissue. Mas mabilis siyang mag-breakdown, gagawin niyang parang energy para painitin ang katawan natin. Okay. Then, pag nag-exercise ka, mas mabilis pang ma-produce yung brown adipose tissue na yon, mas papayat ka pa.
So kung may gym ka mahahanap na naka-aircon, medyo malamig, mas okay ba yun? Mas okay yun, mas okay. Okay. Medyo mas mahal nga lang siguro sa mga yan. So yun, sa gym na may mas malamig, kung ma-afford po natin, wag nga lang diretso ka sa fast food pagkatapos mong lumabas sa gym. Baka sa Yun kasi ata. hanap yan. Yun lang. Pero yung pinapawisan, okay rin naman yan, di ba? Yes, yes. Wag lang sobra. Kasi minsan akala mo maganda yung mag-exercise ka na, nasa araw ka, pinapawisan ka, mas mabilis kang pumayat. Hindi ganong Hindi. tama. Kasi number one, nade-dehydrate ka na, pagod ka na, paano ka pa mag-exercise? Okay. Oo nga naman, no, Dok. Lalo na, delikado pag dehydrated ka. puso. May mga, yung isa, nagba-basketball, di ba? Yung isang mayaman, nag-basketball, dehydrated pala, namatay. Dok, ito napansin ko sa mga nagpapapayat, lalo na kunyari mga 2-3 months na silang nagje-jeta, nag-exercise, yung talagang sineryoso nila yung pagpapapayat, bakit parang naiiwan lagi yung tiyan? Usually mapapansin mo, pumayat na yung mukha nila, pumayat na yung mga braso, mga hita, pero may tiyan pa rin. Ganun po ba talaga yon? Ganun talaga yun. Kaya sa studies ngayon, na pag mas nagagalaw mo yung parte na yun, mas pabilis pumayat. Katulad ng naglalakad naman tayo palagi. So yung palaging mas nagagamit natin yung paa natin, thigh natin, kaysa sa tiyan. Dahil sa pagkagalaw natin, yung blood supply mas mabilis at mas nakukuha niya yung sa fats, nagiging fatty acids, tapos na gagamit papuntang masses para ma-convert to energy. So yung tiyan natin, hindi naman tayo palagi sit-ups ng sit-ups. Pag naglalakad tayo, paa ang ginagamit natin. Pag may ginagawa tayo, kamay ang ginagamit natin. Kaya mas mabilis pumayat yung extremities natin kaysa sa tiyan. Okay, kaya pala mas mabilis siya. Tsaka yung blood supply sa tiyan mas konti. Okay. Yung sa fats. Pero dahil ito gumagalaw, mabilis yung blood supply, mas mabilis din mawala ang fats. Yes. Okay. Dok, paano kung ganito? Yung medyo mahirap magdisiplina sa pagkain, tapos wala kang masyadong time mag-exercise, pero may pera ka. Okay. Okay lang bang magpa-lipo at safe ba ito, Dok? Okay, maganda siya kasi dahil parang shortcut siya. Kunyari, meron kang 100,000 na fat cells. Hanggang dyan na lang yon. Ang nangyayari sa payat, lumilit lang kasi yung fat cells. Kapag mataba, lumalaki siya. So pag kinuha mo yung 50% nun, hindi ka mabilis bumaba. Okay. So pag nilipo ka, nababawasan yung fat cells mo sa tiyan, Dok. Apo. Pero, ang problema lang, number one, may anesthesia. Tapos, may konting surgery pa rin, invasive pa rin siya. Minsan baka yung anesthesia lumabas or may mga epinephrine na nilalagay rin para di dumugo. Baka pumunta sa dugo, baka magkaroon ng cardiac problem. So, minsan may nadidisgrasya, di ba, Dok? So, kailangan i-clear mo muna sa doktor mo and sa, I guess, kung may cardiologist ka Yes. para maiwasan yon. Yes, sir. Actually, nakapanood na ako sa YouTube yung itsura ng mga taong nilalipo, Dok. Nakakatakot. Parang karni yung tao, no? Ganun talaga. Tapos, yung pag hiniwa dito, para hindi magsag, may puputulin na part ng balat, di ba, Dok? Tapos, pagdudugtong yun ng gano'n. Parang yung mga katawan ng baka at baboy na nakasabit sa palengke, parang gano'n yung tingin ko eh. So, ako, hindi na ako nangangarap niyan. Sa natural na lang. Okay, ang dami po nating napag-usapan, pero tandaan po natin yung mga fundamentals, yun pa rin ang pinaka-safe, tsaka pinaka-walang gastos na paraan ng pagpapayat. Kumain ng tama, matulog ng husto, and then, syempre, exercise para hindi ma-stroke, hindi magka-diabetes, and syempre, sundin pa rin ang Word of God. Lagi natin naririnig yan sa mga comments natin dito sa Medico. Maraming mga believers talaga. Actually, yung Biblia, magandang gabay din siya kung ano yung makakainin mo sa hindi. So, yun. Sasabihin ko nga yung Hallelujah diet. Hallelujah. Which is? Yung maganda yung veggies, tapos bawal yung baboy, bawal yung rabbit, bawal daw eh. Tapos yung mga shrimp, bawal. Yung mga sa pinakailalim na, Dok? Yun. Pasa kayo ng Bible. Noon pa man, alam na ng Biblia yan. Libo-libong taon nang nakakaraan. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, Dr. Anthony So, saying, stay healthy, stay happy. Sana lumit ang mga tiyan nyo, and maganda yan sa kalusugan. See you next time. Bye-bye!